Solomon, na itinuturing na isa sa mga pinakakilalang tao sa Biblia, na kilala sa kanyang karunungan, kayamanan, mga sinulat, sa pagpapatayo ng templo ng Diyos, at kilala sa pagkakaroon ng maraming asawa. Ang kanyang buhay at paghahari ay pangunahing nakatala sa Old Testament, sa mga aklat ng 1 Kings, 2 Chronicles, at ang Song of Solomon. Si Solomon ang ikatlo at huling hari ng nagkakaisang kaharian ng Israel, kasunod ni King Saul at King David. Isinulat din ni Solomon ang aklat ng mga ngaral at ang karamihan sa aklat ng kawikaan. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, gaano nga ba kayaman si King Solomon? At kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga tao noon na magkaroon ng maraming asawa? Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin kay Solomon. Pero bago yan, sino nga ba si Solomon? Si Solomon ay anak ni King David at Bathsheba na ipinanganak sa Jerusalem. Siya ay isinilang noong mga 999 BC. Ang kanyang kapanganakan ay kasunod ng isang iskandalosong pag-iibigan sa pagitan ng kanyang mga magulang. Si Solomon ay may tatlong pinangalan ng buong kapatid na lalaki na ipinanganak kay Bathsheba: si Nathan, Shamua, at Shobab. Tulad ng kanyang ama, naghari si Solomon sa loob ng 40 years, mula noong mga 970 hanggang 931 BC. Itinayo rin ni Solomon ang unang templo ng Diyos sa Jerusalem. Nang matanda na si David at malapit na matapos ang kanyang paghahari, hinikayat siya ni Bathsheba na ina ni Solomon at ng propetang si Nathan na pangalanan si Solomon bilang kapalit niya. Pinapunta ni David si Solomon sa Gihon. At sinabi ni David pagdating ni doon, kay Zadok at Nathan, pahiran niyo ng langis ang ulo ni Solomon para ipakita na siya ang pinili kong maging hari ng Israel. Pagkatapos, patunugin niyo ang trumpeta at isigaw, mabuhay si Haring Solomon. Nang malapit nang mamatay si David, naghabilin siya kay Solomon na kanyang anak ng ganito: malapit na akong mamatay, kaya magpakatatag ka at magpakatapang at sundin ang mga iniutos ng Panginoon na iyong Diyos. Isang araw, nakipag-alyansa si Solomon sa Faraon na hari ng Ehipto at naging asawa niya ang anak nito. Isang gabi, nagpakita sa kanya ang Panginoon sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo. Sumagot si Solomon, Panginoon na aking Diyos, ako na inyong lingkod ang ipinalit niyo sa ama kong si David bilang hari, at ngayon narito po ako kasama ang pinili niyong mga mamamayan na hindi mabilang sa sobrang dami. Kaya bigyan niyo po ako ng karunungan para pamahalaan ang inyong mga mamamayan at kaalamang malaman kung ano ang mabuti at masama. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa inyong mga mamamayan na napakarami? Natuwa ang Panginoon sa hiningi ni Solomon. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, dahil humingi ka ng kaalaman na mapamahalaan ang aking mga mamamayan, at hindi ka humingi ng mahabang buhay, o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, ibibigay ko sa iyo ang kahilingan mo. Bibigyan kita ng karunungan at kaalaman na hindi pa naangkin ng kahit sino, noon at sa darating na panahon. Bibigyan din kita ng hindi mo hiningi, ang kayamanan at karangalan para walang hari na makapantay sa iyo sa buong buhay mo. At kung susunod ka sa aking mga pamamaraan, at tutupad sa aking mga tuntunin at mga utos, katulad ng ginawa ng iyong ama na si David, bibigyan kita ng mahabang buhay. Nagising si Solomon, at naunawaan niya na nakipag-usap ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Sa simula ng kanyang paghahari, si Solomon ay tanyag na kilala sa kanyang pambihirang karunungan. Isang araw, may dalawang babaeng bayaran na pumunta kay Haring Solomon. Ang dalawang babae ay may pagtatalo tungkol sa isang sanggol, at ang bawat isa ay nag-aangkin na kanya ang sanggol. Sinabi ni Solomon, ang bawat isa sa inyo ay gustong angkinin ang buhay na sanggol at walang isa man sa inyo ang gustong umangkin sa patay na sanggol. Kaya nagutos ang hari na bigyan siya ng espada. At nang dalhan siya ng espada, inutos niya, hatiin ang sanggol at ibigay ang bawat kalahati sa kanilang dalawa. Dahil sa awa ng totoong ina sa kanyang sanggol, sinabi niya sa hari, maawa po kayo, mahal na hari, huwag po ninyong patayin ang sanggol. Ibigay niyo na lang po siya sa babaeng yan. Pero sinabi ng isang babae, hatiin niyo na lang po ang sanggol para wala ni isa man sa amin ang makaangkin sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Solomon, huwag hatiin ang sanggol. Ibigay ito sa babae na nagmamakaawa na huwag itong patayin dahil siya ang tunay na ina. Nang marinig ng mga mamamayan ng Israel ang pagpapasya ng hari, lumaki ang paggalang nila sa kanya dahil nakita nila na may karunungan siyang mula sa Diyos sa paghatol ng tama. May 40,000 kwadra si Solomon para sa kanyang mga kabayong pangkarwahe at may 12,000 siyang mga nabayo. Binigyan ng Diyos si Solomon ng di pangkaraniwang karunungan at pangunawa at kaalaman na hindi masukat. Siya ang pinakamatalino sa lahat.
Gumawa siya ng 3,000 kawikaan at 1,005 na awit. Alam mo ba na nakapagsasalita siya tungkol sa lahat ng uri ng halaman? Siya ay nagsalita rin tungkol sa mga hayop na lumalakad o gumagapang sa lupa, gayon din ang tungkol sa mga ibon at mga isda. At ito ang templo ng Panginoon na makikita sa Jerusalem. Sinimulan na ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon sa Jerusalem doon sa bundok ng Moriah, kung saan nagpakita ang Panginoon sa ama niyang si David. Ang templo na ipinatayo ni Haring Solomon para sa Panginoon ay 60 cubits ang haba, 20 cubits ang luwang at 30 cubits ang taas. Ang luwang ng balkonahe ng templo ay 20 cubits, at ang haba ay 10 cubits na katulad mismo ng luwang ng templo. At paggawa rin si Solomon ng mga bintana sa templo. Mas malaki ang sukat nito sa loob kaysa sa labas. Noong 11 taon ng paghahari ni Solomon. Sa loob ng 7 taon, natapos ang buong templo ayon sa plano. Nagpatayo rin si Solomon ng palasyo niya at inabot ng 13 years ang pagpapatayo nito. Ayon sa BibleChart.org, ang halaga ng pagtatayo ng templo ngayon ay tinatayang katumbas ng 3 hanggang 6 na bilyong dolyar. Nagpagawa rin si Solomon ng maraming barko. Nang marinig ng reyna ng Sheba ang pagiging tanyag ni Solomon na nakapagbigay ng karangalan sa Panginoon, pumunta siya kay Solomon para subukin ang karunungan nito sa pamamagitan ng mahihirap na mga tanong. Sinagot ni Solomon ang lahat ng tanong niya at walang anumang bagay ang hindi niya na ipaliwanag sa kanya. Nang mapatunayan ng reyna ng Sheba ang karunungan ni Solomon at nang makita niya ang ganda ng palasyo na ipinatayo nito, hindi siya makapaniwala. Binigyan niya si Solomon ng 5 toneladang ginto, maraming sangkap at mga mamahaling bato. Gaano nga ba kayaman si Solomon? Taon-taon tumatanggap si Solomon ng 25 toneladang ginto. Si Haring Solomon ay naghari sa loob ng 40 years. Sa panahon natin ngayon, ang 1 toneladang ginto ay nagkakahalaga ng $64.3 million. Sa makatuwid, ang 25 tons times 40 years ng kanyang paghahari ay nagkakahalaga ng $64,300,800,000. Ayon sa wealthresult.com, ang net worth ni Solomon ay nagkakahalaga ng $2.1 trillion. Siya ay naghari noong 970 hanggang 931 BC. Bukod pa rito ang mga buwis na galing sa mga negosyante, sa lahat ng hari ng Arabia at sa mga gobernador ng Israel. Nagpagawa din si Haring Solomon ng 200 na malalaking kalasad na balot ng ginto. Umabot sa 15 librang ginto ang nagamit na pambalot sa bawat isa. Nagpagawa rin ng hari ng isang malaking trono na gawa sa mga pangil ng elepante at pinalutan dito ng purong ginto. Ang lahat ng kupang inuman ni Haring Solomon ay purong ginto at ang lahat ng gamit sa bahagi ng palasyo na tinatawag na Kapubatan ng Lebanon ay purong ginto rin. Hindi ginawa ang mga ito sa pilak dahil maliit lang ang halaga nito ng panahon ni Solomon. Walang sinumang hari sa mundo na makakapantay sa karunungan at kayamanan ni Solomon. Ang mga tao sa mundo ay naghahangad na makita si Solomon para mapakinggan ang karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Taon-taon, ang bawat tumadalaw sa kanya ay may dalang mga regalo, mga bagay na gawa sa pilak at ginto, mga damit, mga sandata, mga sangkap, mga kabayo at mga mula. Dahil dito, siya ang pinakamayamang tao na nabuhay sa mundo. Maraming dayuhang babae ang inibig ni Haring Solomon. Bukod pa sa anak ng Faraon, may mga asawa pa siyang Moabita, Ammonita, Edomita, Sidonio, at Heteo. Sinabi na sa kanya ng Panginoon na ang mga Israelita ay hindi dapat mag-asawa mula sa mga bansang iyon dahil mahihimok lang sila ng mga ito na sumamba sa ibang mga Diyos. Pero umibig pa rin si Solomon sa mga babae nito. May 700 asawa si Solomon na puro mga prinsesa at may 300 pa siyang asawang alipin. Ang mga asawa niya ang nagpalayo sa kanya sa Diyos. Nang matanda na siya, nahimok siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang mga Diyos. Hindi na naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos, hindi tulad ng ama niyang si David. Sumamba siya kay Ashtoreth, ang diyosa ng mga Sidonio, at kay Molech, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Ammonita. Sa pamamagitan nito, nakagawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon. Hindi siya sumunod ng buong katapatan sa Panginoon, hindi tulad ng ama niyang si David. Nagpagawa rin siya ng simbahan ng mga Diyos-Diyosan ng lahat ng asawa niyang dayuhan, at doon sila nagsusunog ng mga insenso at naghahandog para sa mga Diyos-Diyosan nila. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil tinalikuran niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 beses. Kahit pinalaan na niya si Solomon na huwag sumunod sa ibang mga Diyos, hindi pa rin sumunod si Solomon sa kanya.
Kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon, dahil hindi mo tinupad ang ating kasunduan at ang mga utos ko, kukunin ko sa iyo ang kaharian mo at ibibigay ko sa isa sa mga lingkod mo. Pero dahil sa iyong amang si David, hindi ko ito gagawin habang buhay ka pa. Gagawin ko ito sa panahon ng paghahari ng iyong anak. Pero hindi ko kukunin ang buong kaharian sa kanya, magtitira ako ng isang angkan alang-alang sa aking lingkod na si David at dahil sa Jerusalem na aking hinirang na lungsod. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Solomon at ang lahat ng ginawa niya at ang tungkol sa kanyang karunungan ay nakasulat sa aklat ng mga gawa ni Solomon. Namatay siya noong 931 BC sa edad na 69 years old. Inilibing siya sa lungsod ng ama niyang si David. Sa edad na 27, pinakasalan ni Solomon sina ama noong 972 BC at makalipas ang isang taon ay isinilang si Rehoboam noong 971 BC nang si David ay 69. Sa lahat ng 1,000 asawa ni Solomon, ang tanging pinangalanan ay sina ama. Si Rehoboam ang nag-iisang anak na pinangalanan kay Solomon. At ang anak niyang si Rehoboam ang pumalit sa kanya bilang hari. Siya ang huling hari ng Israel bago nahati ang bansa sa dalawa, kung saan ang kanyang anak na si Rehoboam ang namamahala sa katimugang kaharian ng Juda at ang dating tagapayo ni Solomon na si Jeroboam ay namumuno sa hilagang kaharian ng Israel. Bakit pinahintulutan ng Diyos ang pag-aasawa ng higit sa isa sa Old Testament? Walang direktang pahayag ang Biblia kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang pag-aasawa ng higit sa isa. Bago natin isipin ang ibig sabihin nito, may ilang kadahilanan na dapat isaalang-alang. Una, mas marami ang mga kababaihan noon kumpara sa mga kalalakihan. Ipagpalagay natin na pareho ang porsyento ng sinaunang panahon at paramihin ng milyong katao, masasabing mayroong libu-libong kababaihan kumpara sa mga kalalakihan. Ikalawa, ang digmaan ng panahong iyon ay sadyang marahas kung kaya't sadyang mataas din ang antas ng bilang ng namamatay. Dahil dito, lalo pang tumataas ang porsyento ng bilang ng mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan. Ikatlo, dahil sa pagiging patriarkal na uri ng lipunan, napaka-imposible noon na tumayo sa sariling paa isang babaeng walang asawa. Ang mga kababaihan noon ay karaniwang hindi nakapag-aral o nakapagsanay. Ang mga kababaihan noon ay umaasa lamang sa kanilang ama, kapatid na lalaki o asawa para sa kanilang ikabubuhay at proteksyon. Ang mga kababaihang walang asawa ay kadalasang humahantong sa prostitusyon at pagkaalipin noon. Bukod sa proteksyon at pagtugon sa mga pangangailangan, ang pagkakaroon ng maraming asawa ay nakatulong upang mapabilis ang pagdami ng sangkatauhan bilang patupad sa kautusan ng Diyos. Sabi sa Genesis 9 chapter 7, ngayon, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat sa buong mundo. Ang mga lalaki ay may kakayahang mag-anak sa maraming babae sa parehong tagal ng panahon na higit na mas mabilis kumpara sa pagkakaroon ng isang anak kada taon. May iba pang kapakinabangan ng pansamantalang pagpapahintulot ng Diyos sa poligamya. Nakatulong ito sa mabilis na pagdami ng mga Israelita. Ang pagdami ng mga Israelita ay nakatulong para matiyak na hindi maubos ang lahi nila hanggang sa pagdating ni Jesus. Pero tandaan na pansamantala niya itong pinahintulutan, pero kasabay nito ay nagbigay siya ng mga kautusan para hindi ito abustuhin. Exodus 21 verse 10 to 11. Kung gagawin niyang asawa ang alipin at mag-aasawa pa siya ng iba pang babae, kailangang ipagpatuloy niya ang pagbibigay sa kanya ng mga pagkain at damit at ang pagsiping sa kanya. Kung hindi niya masusunod ang tatlong bagay na ito, papayagan niyang lumaya ang babae ng walang bayad. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia sa pag-aasawa ng marami? Sabi sa Matthew 19 verse 5 to 6, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Hindi naman sinabi dyan na ang 5 ay magiging isang laman o 10 magiging isang laman. Ang sabi lang na ang 2 ay magiging isang laman. Halimbawa, 2 ang asawa mo, magkakaroon sila ng kompetensya at magpapagalingan ang mga asawa. At pag nagkaanak ang 2 asawa mo, magkukumpetensya pati mga anak. Kaya ang pagkakaroon ng asawa ng higit sa isa ay mapanganib. Ang gusto talaga ng Diyos ay isang asawa lang. 1 Timothy 3 verse 2. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Pag hindi ka marunong magpigil, pwedeng dumami ang asawa mo, marami kang mapupustuhan. Pwede ka naman ulit mag-asawa kung patay na yung asawa mo. Pero kung buhay pa, hindi pwedeng sabay. Romans 7 verse 2 to 3.
Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking yon. Kaya nga, siya'y magkakasala ng pangangano niya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon at mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi siya nagkakasala ng pangangano niya. Ito ay pagpapanumbalik sa kanyang orihinal na plano mula pa ng una. Kung babalikan ang kwento ni Adan at Eva, ang pag-aasawa ng higit sa isa ay hindi orihinal na intensyon ng Diyos. Pinahintulutan ito ng Diyos upang malutas ang suliranin, ngunit hindi ito ang pinakatama. Karamihan sa mga kababaihan ngayon ay may kakayahan ng tustusan at protektahan ang kanilang mga sarili. Para sa aking paniniwala na ang pag-aasawa ng higit sa isa ay hindi nagbibigay luwalhati at galang sa Diyos at hindi ito ang kanyang nais para sa pag-aasawa. Ano nga ba ang mga matututunan natin kay Solomon? Ang sabi ni Solomon sa Mga Ngaral chapter 7 verse 28, "Ngunit ito ang aking natuklasan, sa 1,000 lalaki isa lang ang matuwid, pero sa 1,000 babae wala ni isang matuwid. Sa 1,000 asawa niya, wala siyang nasumpungan na matuwid na babae." Ang mga asawa ni Solomon ay mga prinsesa, mga edukada, ngunit wala siyang nakitang matuwid na babae. Kung gusto mo ng asawang galing sa Diyos, maghintay ka lang at huwag mong hahanapin. Si Solomon ay naghanap ng matuwid na babae, subalit wala siyang nakita. Kung gusto mong makasumpong na matuwid na asawa, ikaw muna ang maging makadiyos. Dahil kung makadiyos ka at inaaral mo na mabuti at susundin ng buong puso ang mga utos niya, bibigyan ka niya. Maghintay ka lang, kaibigan. Sabi sa Deuteronomy 17 verse 17, hindi siya dapat magkaroon ng maraming asawa dahil baka tumalikod siya sa Panginoon. At hindi dapat siya nagmamayari ng maraming pilap at pinto. Sinabi diyan na hindi dapat magkaroon ng maraming asawa dahil baka tumalikod siya sa Panginoon. Ipinauunawa nito na ang pagkakaroon ng maraming asawa ay nagdudulot ng mga problema. Ito ay malinaw na makikita sa buhay ni Solomon. At dahil dito lumayo ang puso ni Solomon sa Diyos, nagsimula siyang sumamba sa mga huwad na Diyos na pinaglingkuran ng kanyang mga dayuhang asawa at babae na ikinagalit ng Panginoon. Sa kabila ng ilang mga babala mula sa Panginoon ay hindi na ito pinansin. Ito ang dahilan kung bakit bilang mga mananampalataya, kailangan nating mag-iingat kung sino ang pipiliin nating pakasalan. Ang pagbagsak ni Haring Solomon para sa biyaya sa punto ng kanyang buhay, sa kabila ng pagiging pinakamatalinong tao na nabuhay kailanman, ay dapat na isang mahalagang aral sa ating lahat na walang sinuman ang hindi nahuhulog sa biyaya kahit gaano ka pakatatag sa Panginoon kung ikaw ay pabaya. Na-realize ko nung isinasabuhay ni Solomon ang priorities na sinabi ng Diyos sa kanya ay pinagpala siya nito. Pero nung nagsimula na niyang habulin ang mga bagay na hinahabol ng mundo gaya ng kapangyarihan, kayamanan at lust of the flesh, ay nagsimula na siyang bumagsak at magkaroon ng dissatisfaction sa buhay. Kaibigan, alalahanin mo na hindi wisdom ang pakikinig mo sa mga mensahe ng Diyos kung hindi mo ito susundin. Hindi mo mararanasan yung kakaibang resulta sa buhay mo kung palaging sariling paraan mo ang iyong sinusunod. Simulan mo na sundin naman ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Hingi ka ng wisdom sa lahat ng area ng iyong buhay. Kaibigan, simulan mo mabubol ng panahon sa pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng kanyang salita. Ito ang gawin mong priority. Importante na malaman natin na magkaiba ang kaalaman at karunungan. Maaaring ang isang tao ay maraming alam pero kulang naman siya ng karunungan kung paano niya mai-apply ang kaalaman na ito sa kanyang buhay. Ang marunong na tao ay alam niyang ang wisdom ay mas mahalaga kaysa sa intelligence o talino. Alam niyang walang kinalaman ang moralidad ng tao sa kanyang katalinuhan. Pwede kang corrupt o masama ang ugali pero napakataas ng IQ mo. Pwede kang maging able genius. Pwede kang nasa kadiliman pero meron kang doctorate degree. Sa kabaligtaran naman, maaaring hindi ka marunong mag-English pero mabuti naman ang iyong puso. Pwedeng ang hirap mo pumikpap ng instruction pero ang aral na sinasabi sa iyo ng Diyos ay sinusunod mo kahit pa nga minsan hindi mo maintindihan. Kaibigan, simulan mong kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita upang magkaroon ka ng karunungan at kakontentuhan sa buhay. Mahal ka ng Diyos at ayaw kanya mapahamak, kaya na-provide siya ng Biblia para ito ang ating maging gabay. Ano ang masasabi mo sa ating nakakatuwang topic ngayon? May gusto ka ba mga tao o sikat na karakter sa Biblia na pwedeng makontent sa susunod na video natin? Hihintayin ko ang sagot mo sa comment section. At huwag mo din kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din sa ating channel. God bless!